So, good good morning sa lahat. So, katatapos lang natin makinig ng online mass, ano. Although Monday na ngayon, maganda pa rin ang gospel reflection yesterday, July 20, 2025. Kasi, dito natin makikita na minsan kasi masyado tayong abala. Meron tayong maraming iniisip, no? Masyado tayong nagwo-worry kahit na yung ating pinagwo-worry is hindi naman dapat natin i-worry. 'Di ba? I mean, 'di ba? Yung si Martha, yun yung example eh. Yun yung mga example na, 'di ba? Dahil bisita si Lord, bisita si Lord. Yun yung story, bisita si Lord. Then, siyempre, busy siya sa paghahanda sa bisita. Yung kapatid niyang si Mary, nakikinig lang kay Lord. Then, dahil nahihirapan na siya, sinabihan niya si Lord na, Lord, baka pwede naman na sabihan mo yung kapatid ko na tulungan ako rito. Pero, anong ginawa ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, masyado kang abala, masyado kang nababagabag sa ginagawa mo. Pero yung kapatid mong si Maria, mas pinili yung ano yung nararapat, nakikinig. Well, marami sa atin na nagsisimba, pero pinakikinggan ba natin pinakikinggan ba natin yung gospel, pinakikinggan ba natin yung sermon ng mga pare? Hindi. So, dapat if we are churchgoers, we are going to mass every day, kahit anticipated mass pa yan, dapat we should know that God listens and God is under control. Kaso hindi. Masyado tayong aligaga. Masyado tayong maraming iniisip, no? Yung sinasabi ni Father Joel na ano ba talaga yung mas mahalaga? Kasi yung ginagawa ni Martha na maraming gumagawa sa atin, hindi ba doon tayo busy? Busy tayo doon sa anong sasabihin ng bisita, yung feedback ng bisita. Maayos ba itsura ko sa harapan ng kung haharap ako sa tao na to? Although sa ibang mga bagay, totoo yun. Pero not all the time. Di ba? Di ba? O halimbawa, di ba? Yung mga kilalang tao, hindi mo aakalaing sila yun dahil hindi naman sila mapormang tao. O, yung mga CEO, mga may-ari ng mga kumpanya, mga boss ng malalaking kumpanya, hindi nga sila yung, alam mo yon, sila yung marunong tumingin. Mas gusto na, yung mga CEO, kagaya ni RSA, yeah? Mas gusto ni RSA yung sasabihin mo, yung laman ng isip mo, kaysa dun sa presentable ng tignan. Kasi nakita ko si RSA, simple lang manamit, simple lang magsalita, walang ere sa katawan. Mo, ini-interview nga siya para lang siya nakikipagkwentuhan eh. Simple lang manamit. Kung maaari nga, ayaw nun yung corporate eh. In other words, ayaw niya ng puro forma. Pag nakipag-usap siya sa tao, mas gusto niya yung iniisip ng mga tao, yung idiom na penny for your thoughts. Yung, kumbaga gusto niya ring makuha kung ano yung sasabihin mo at kung ano rin yung makukuha mo sa kanya. Kasi sinasabi ng iba, ano ka, hindi kaya nagbablog ka. Sinong makikinig sa'yo? Well, bahala sila. Basta ang importante, uploaded yan. Kung may makinig yan, kung may makinig sa akin o wala, bahala sila. Dahil hindi naman monetize yung akin vlog. So kahit anong itsura ko, okay lang. Mahaba ang buhok ko, mahaba ang bigote ko. Basta ang sa akin, ang habol ko,
Ang titignan is yung sinasabi ko. Kaya nga ako nagtatag ng mga tao dahil kung magkamali ako, pwede nila ako i-correct. Hindi ako nagbablog para tignan ko ano yung itsura ko dahil obvious, wala ako sa corporate, wala ako sa opisina. At itong vlog ko hindi naman pang monetize. Hindi ako nagbablog para kumita. Nagbablog ako to express myself, to review my knowledge at the same time. Kung meron akong bagong matututunan, ma-share ko pa sa iba. Yun ang aking purpose, express yung sarili ko through vlogs. Hindi ako naghahabol ng maraming audience, yung ganyan. Sinong maniniwala sa akin? Well, hindi ko naman makokontrol yung iniisip nyo eh. Basta ang sa akin, nandyan siya. So, anong connection nun sa gospel? Di ba? Makinig ka muna. At syempre, pag nakinig ka, dapat sinasabuhay mo. Kaya nga, nagbablog ako. Kung sino yung makikinig sa akin, sana may may mapulot kayong aral sa kung anong sinasabi ko. Di ba? Yeah? Hindi ako naghahabol na kailangan malinis akong tignan kasi wala ako sa corporate. I am speaking generally. Di ba? Although, hindi natin maalis sa iba na kailangan presentable ng tignan. So, sige, hindi naman ako namimilit eh. Kung ayaw nyo, bahala kayo, di ba? Kasi yun ang inaano nyo, kailangan presentable kayo, kailangan ganyan. Unang-una, ang vlogging is how to express yourself. At kung may makinig sa'yo, anong mapupulot nilang aral sa'yo? Gaya ni Mary, yung kapatid ni Martha, nakinig siya, anong mapupulot niyang aral galing kay Lord? Yun ang pinaka-importante, na pwede niyang kapulutan ng aral, pwede niyang isabuhay. In everyday lives, and sa oras-oras at araw-araw nating pamumuhay dito sa mundo, lagi tayong bothered, no? Ganyan. Pero yun ang lagi ko sinasabi, kung kayo palasimba, alam nyo na kayo iniingatan ni Lord. Kaya nga sinasabi ni Father Joel, may trabaho ka't wala, may pera ka o wala, mahal ka ng Diyos. At kung mahal ka ng Diyos, worry less. So, yun lang po.